to sing this song, oh baby, just your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all
salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin, tinulong na ang aming mga panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yun, isang mapagpalang umaga sa ating lahat at isang mapagpalang umaga rin sa ating Panginoon. Yan, nagagalak po ba tayo lahat na narito? Buwang mahina. Nagagalak po ba tayo sa oras na ito? Amen. Kung gano'n, tiyak na pinagpala ang bawat isa sa atin. Kaya, hinahayaan ko ang bawat isa na tumayo at tayo po ay magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Yan. Sino po ang unang tatayo para magpasalamat sa ating Panginoon? Diba? Sabi nga, kung ang unang tumatayo ay ang tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Kung tayo ay unang tatayo sa oras na ito, tayo tunay na pinagpala ng Panginoon. Yan. Sino po ang unang tatayo para sa ating Panginoon? Yan si Nanay Lina. Parang umaga sa lahat una kay God. Pinupuri ko, pinasalamatan ng buong buhay ko, buong puso ko, buong dalawa ko. Ang Panginoon ko rin. Kasi, nung si Noah, naulit siya na nagkasakit kasi na naulit siya kasi kumain niya at siya ng napakain niya ng slow-dance kasi uminom siya ng gabot yung PJs. Tapos napainom niya ata ng soft drink kaya bumalik yung sakit ng tiyan niya. Kaya yun, nakumpay siya sa hospital. Din-explore siya. Yun, umiyak niya kasi yung bata naka-explore siya. Siyempre, salamat sa inyo at talaga humingi ako ng panalangin sa DBCC sa mga pastor na makumpay na sa hospital. Malapitan. Kaya puri ng Panginoon sa mga kagalingan, talaga pag umiyak ka sa manalangin ka sa Panginoon at umiyak ka talaga tutulong kagalingan. Kaya naman, si Elias, 2 araw na siya sumagat. Ang tiyan kasi, siguro, yung tubig, sabi ko, yung tubig kasi, tubig ka maliit lang. Sabi ko, kumuha na lang sa bahay kasi may purify naman sa bahay. Nagtiwala sila sa kanya lang ng bansa. Yun, pati yung mister ko. Nagtailan niyang mister parawa sa kanya. Yun, kaya ako magbabaling sila. Yun. Buti na lang yung gamot ni Noah, ginaya na rin. Yan ang itong ni Elias. Kaya, muli ng Panginoon, magkalingan ng may walang naman, binibigyan ng kalakasan at talagang sa Panginoon malapit talaga ako sa Panginoon. Okay, binabalik ko lang natin buhay sa Panginoon. Ayun, maraming salamat sa kagalingan ni Noah. Tapos, ayun, salamat sa Panginoon sa kagalingan na ipinagkaloob sa kanyang buhay. Ayan, sa pagkain, ayan, ingat-ingat din tayo kasi minsan, kapag napapasobra, dali napapasama. Ayan. Kaya sino pa po ang susunod na magpapasalamat sa ating buhay na Diyos? Yan, wala na po ba? Wala mo na po ba ang pinagpala natin? Yan si Sister Gina. Purihin ng Diyos! Dahil tayo ay buhay at gising, malakas! Di ba yung gising nga? Pero nag-reader ka. Pinagpala tayo ng Panginoon dahil tayo nagkita-kita muli. Salamat sa Panginoon! Salamat sa Panginoon na yung ating mga
Yun, maraming salamat sa Panginoon. Yung sabi nga ng Panginoon, sapat na ang buhay. Pinagkaloob ng ating Panginoon kasi di natin mabibili ang buhay sa araw-araw na pinagkaloob niya. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, maliit man o malaki, dapat natin pagpasalamat sa ating Diyos. At magpapasalamat din ako sa Diyos. Yan sapagkat nung mga nakaraan, di ba, nanalangin ako na ma-defend namin yung research namin. And successfully namin na-defend. And natuwa pa yung teacher namin sa defense namin kasi maganda daw yung naging topic namin, which is about just student government. Kaya, ayun, napaka-unique daw and napakaganda para sa strand namin. Kaya maraming salamat sa Panginoon para dito. And also, sa naging award ko rin, ngayong school year, nakakuha ko ng silver, which is katumba siya ng with high honors. Kaya maraming salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng katalinuhan na nagpupula sa kanya with an average of 97%. Yan. Nakakuha ko ng with high honor. Maraming salamat sa Panginoon. At may habol pa po ba? Yan, mukhang wala na. At tayo na po idadako ngayon sa isa pang paraan natin para mapasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng kaloob sa Kanya. Napangunahan ni Brother Damian. Yan, maraya na po tayo magbigay sa ating Panginoon sa ulit. Lahat po tayo ay inaanyahan ko na tumayo at panalangin po natin ang ating kaloob para sa ating Panginoon. Taas po natin ang ating kamay para po sa ating kaloob. Ama naming Diyos, na mga Panginoon sa lahat, narito po kami sa inyong harapan upang ibigay ang aming ikaw po, Panginoon, sa loob ng isang linggo, Panginoon. Narito po ang aming mga munting kayamanan, Panginoon, upang ihandog sa iyo bilang tanda ng ating pasalamat, Panginoon, sa mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, simula sa buhay na pinagkaloob mo sa amin tuloy kami nagigising, hanggang sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay ka mapagpala, Panginoon, sa aming buhay. At tunay mo kami pinagpapala sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, source na ito, ibinabalik na namin sa iyo ang lahat ng papulit na salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming kapagligtas. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Ayan.
And ready na po ba tayo makinig sa salita ng ating Panginoon? Amen po ba? Mahina eh. Ready na po ba tayo makinig sa salita ng ating Panginoon? Yun. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga atensyon, ang ating mga pandinig upang makinig sa salita ng ating Panginoon na ihahandog sa atin sa pamamagitan Brother Rodolfo. Brother Rudolph. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun, amen. Praise God. Hallelujah. Isang pagpalang araw ng linggo sa ating lahat mga kapatid. Yun, amen. May pangalan na po ba dito yung doctrine? Tanong lang muna, tanong. Di ba? Hindi ba yata na iba pangalan? Yun, ngayon, yun ang topic natin mga kapatid. Doctrine. Oo. Doktrina. Kasi, pansin ko sa mga, parang hindi nakakaalam sa doktrina. Kaya, siguro, ito, nilabit sa akin ng banal na spirito. Yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ngayon, April na. Yan. Malapit na ating, 7-day last word. Yan. Yun, amen. Praise God. Maaari po ba tumayo ang lahat? At paibasa sa Tito. Tito, chapter 1, verse 9. Amen. Tito chapter 1, verse 1. 9. Verse 9. Verse 9. Amen. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal, mga Panginoon Diyos sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, at kami ay pinagkatibon mo, Panginoon, sa iyong bahay sa bahalang Panginoon. Diyan din, Panginoon, sa mga aming mga kapatiran, Panginoon, at nakapalimbay, Panginoon. Sila ibabaan mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang maunawaan, Panginoon, ang aming mabasahin sa iyong salita, Panginoon, at aming topic, Panginoon, ang doctrine, Panginoon. Babaan ko rin ako, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang may pangaral, Panginoon, ng tunay at wagas at lubos ang iyong salita, Panginoon, na hindi sila nasasalita, Panginoon. Pagkat ikaw ang nagsasalita dito, at hindi ako, Panginoon. At awalawin ako, Panginoon, kami sa aming mga pag-aasala sa iyo, Panginoon, sa aming mga kakulangan, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patawad, Panginoon, at mali, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ikaw muna sa aming lahat, Panginoon. Alisin mo ang sagabal na kaaway dito sa iyong bahay sa bahayan, Panginoon. Salamat po, Ama, at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun, amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. Yun, doctrine, mga kapatid. Alam po ba ang doctrine natin, mga Kristiyano, mga kapatid? Yun, siguro naman alam na natin. Dahil si Pastor Ronnie, lagi niyang inuulit-ulit yung ating doktrina. Hindi man siguro niya nasasabi na doktrina yun, pero kung nakikinig po tayo ng mga aral at turo ng ating pastor, na mula sa Diyos, alam na natin yun. Marami kasing doktrina ngayon. Gaya ng mga nangunguna sa Pilipinas ng mga relihiyon. Diba? Diba mga kapatid? Daming relihiyon dito sa Pilipinas. Ano yun mga kapatid? Magbigay ng pito. Tolko. Katoliko, yun, dito, okay. Iglesia. Yun, dito, okay. Muslim, Muslim. Atheist.
Atheist, Christian, Baptist, at Mormons, di ba? Pero marami po to. Pero pito lang ang nasulat ko. Basahin muna natin ang doctrine concept. Yan. In the Christian theology, doctrine refers to the fundamental teachings and beliefs derived from the Bible that define the Christian faith. These teachings provide a framework for understanding God, salvation, the church, and the Christian life. Doctrine is essential for maintaining theological accuracy, guiding believers in their faith, and protecting against false teachings. Patagalog mga kapatid. Ang teolohiyang Kristiyano, ang doktrina ay tumutukoy sa mga pangunahing turo at paniniwala na nagmula sa Biblia na tumutukoy sa pananampalatayang Kristiyano. Ang mga turong ito ay nagbibigay ng balangkas para sa pagkaunawa sa Diyos, sa ligtasan, sa vision, simbahan, church, at pamumuhay Kristiyano, buhay Kristiyano. Mahalaga ang doktrina para mapanatili ang katuparan ng teolohiyo, paggabay sa mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya at pagprotekta sa mga maling aral. May mga maling doktrina raw mga kapatid, maling aral. Naku minsan, nagagamit lang ang Biblia. Oo, Biblia, maaaring ganun, pero malawak kasi ang kaisipan. Maraming naiisip. Kaya sabi ng ibang church, ang doctrine nila. Doktrina nila sila lang maliligtas. Doctrine ng isa na hindi Kristo si Jesus. Kaya nagkaroon na siguro ng Muslim. Doctrine din ng isa. Diba marami? Mormons, Baptist, Atheist, mga ganun, diba? Iba-ibang doktrina. Kaya dapat, yung doktrina natin, alam talaga natin yan, mga kapatid kasi. Itong, sa tingin ko, sa aking pagkakalam, itong pinakamahalaga sa ating buhay pananampalataya, mga kapatid. Kahit sa sarili mo, mayroon kang doktrina. Kasi nung ako, nung Katoliko ako, sabi ko nga sa sarili ko, pinanganak akong Katoliko, mamatay akong Katoliko. O di ba? Hindi may self-doctrine na kanon. Pero mali pala yun, mga kapatid. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, yun, unti-unti niya na ang binago, mga kapatid. Kaya yung theology niya to, dapat alam natin. Theology. Theology lang. Theology lang Kristiyano, mga kapatid. Kaya dapat, bago tayo sumabi sa isang religion, alam natin kung anong doktrina niya. Kaya hindi sa ating mga kamag-anak natin. Kung tama yung sabi dito, sa kanilang pananampalataya at pagprotekta sa maling aral. Kapag alam natin yung tunay na aral natin, mapoprotektahan natin yung mahal natin sa buhay. Yan. Mga salilahi, yan. Mga salilahi, yan. Halimbawa, salilahi ni Nanelina, yan. Diba? Mapoprotektahan niya kasi alam nila yung tunay na aral, tunay na turo ng Panginoon. Kasi dito, ang doktrina ay tumutukoy sa mga pangunahing turo na paniniwala na nagmula sa Biblia na tumutukoy sa pananampalatayang Kristiyano. Yun. Concept, mga kapatid. Yan. Daw tayo sa teaching number 1. Doctrine is an
avoidable. Yan. Ang doktrina ay hindi maiwasan. Yan. Hindi maiwasan kasi bawat religion niya, kasi sa atin, minsan tinatawag tayong religion eh. Pagka, yun nga, mag-apply ka ng trabaho, pakisulatan mo kung anong religion mo, di ba? Religion mo, ikaw, hindi mo naman masabi na ano nga, wala kang religion. Kasi born again naman, di ba? E pinasabayin pa nun, hindi, lagyan mo, born again, yun, may religion ka na, di ba? Yun, amen. Yun. Kaya hindi maiwasan ng no doktrina. Saan ka man pumunta na religion. Di ba? Yun. Ang tanong lang doon, may tanong agad. Who Jesus you follow? Sinong Jesus ang susundin mo? Kasi nga, lahat nga yan, nakapakasi sa Biblia. Iglesia, may Biblia. Kristiyano, may Biblia. Katoliko, may Biblia. Mormons, Atheists, Baptist, dami, di ba? Kaya lahat, umaayon sa Biblia. Subalit, iba yung doktrina na tunay talaga. Yan. Yung Jesus na tunay din talaga. Kasi, may Jesus na peke, di ba? May ano, na may tao. May statwa. Yun. Kaya yung doktrina, pag alam mo, hindi ka malibigyan na. Points number 2. Studying doctrine is loving God with all our mind. Ang pag-aaral ng doktrina ay pagmamahal sa Diyos ng buong pag-iisip. Yun, doon pala yun mga kapatid. Ang pag-aaral ng doktrina, yan. Kaya dapat pag-aaralan natin yung mga doktrina natin. Ay pagmamahal sa Diyos ng buong pag-iisip. Kasi kung magpapadoktrina ka lang, meron ngayon, magpapadoktrina lang. Minsan, sa biyaya, sa kaligtasan, uy, hindi ka maliligtas dyan. Kami nang maliligtas, mga gano'n lang, di ba? Pero hindi ko sinisiraan yung ano na yun, ha? Yung religion na yun. Tayo, dito, pinapaalalahanan lang tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag kayo tumingin sa akin. Mas matatapakan mo pag tumingin sa akin. Yan. Paibasa sa Mateo 22:37. Amen. Matthew 22:37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Amen. Yun, amen. Praise God. Wait lang. Yan, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ibig sabihin, pag iniibig mo si Kristo, hinaharap mo yung ugali niya. Kaya sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? Sa mag-isawa, gano'n. Habang naliligaw ka, kinikilala mo siya, di ba? Yung pinag-aaralan mo, ano ba gusto ni Jesus? Ano ba buti kay Jesus? Mga gano'n. Kanya, sa boyfriend o girlfriend, yung shota ko, ano ba gusto nun? Ano ba paborito nun? Di ba? Mga gano'n, kapatid. Kaya ang pag-aaral sa doktrina ng Diyos, isa rin pagmamahal para yung mga kapatid. O kaya ay pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Point number 3. Pakibasa muna sa unang Timoteo, chapter 4, verse 16. 4:16. Amen. 1 Timothy 4, chapter 4, verse 16. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Yun, amen. Praise God. Hallelujah. Point number 3. Beware you do, teach, and continue the word of God.
Mag-iingat sa iyong gawain sa pagtuturo at ipagpatuloy ang salita ng Diyos. Kung minsan maraming lumalabas na ano ngayon, wala ang propeta, di ba? Dahil di buloy. Hindi siya nag-iingat sa kanyang sinasabi o ano sa kanyang ginagawa. Marami siyang kaso, di ba? Pero kilala mo sa inyo ngayon, makaulong siya ngayon. Kaya tumatakbo, alam na natin yun, di ba? Alam mo naman sa bansang Pilipinas. Yun, kaya yung mga pastor, kagaya ko rin na dapat pala mag-iingat sa gawain, sa pananalita, para may pakita ang kabanalan ng Diyos. Yun. Ulitin natin, pakaingatan mo ang iyong pagkilos. Yan. Kasi kung minsan, ang isang Kristiyano, pagka hindi naayon sa pamumuhay Kristiyano, ano yan, maraming chismis yan, maraming makikita kamalian yan dyan. Kagayo, minsan, diba, makakita sila ng mga kapitbahay ko, makakita sila ng hindi maganda. Ay, Kristiyano yan, pero bakit umiinom? Bakit naninigarilyo? Diba, mga gano'n. Bakit nagsusugal? Yun. At pagtuturo, yun. Kaya dapat ipagpatuloy ang gawain na ang mga bagay na ito upang maligtas ka. At yan ang mga nakikinig sa iyo. Ibig sabihin, yung sa katawan ko, ipapakita yung kabanalan ng ating Panginoon. Kabanalan bilang Kristiyano, mga batid. Yan. Kaya pinag-iingat yung mga Kristiyano, mga pastor, yun. Isang paalala ito para sa ating lahat, mga batid. Maibasa ulit sa Mateo, chapter 7, verse 24 to 25. Matthew 7:24-25. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumuha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. Amen. Point number 4. Let's choose a rock foundation is Jesus. Piliin nating pundasyon ay bato si Jesus. Gaya nung halimbawa nito yung ano siya eh. Yung tinokso siya ni Satanas, di ba? Ano yung puso niya doon? Puso niya naging bato, di ba? Naging bato sa paninindigan. Tinutokso siya ni Satanas, o ikaw ang Diyos, magpatihulog ka, sabihin ka ng mga angel mo, di ba? Eh hindi, yung paninindigan niya, huwag mong ano ang Diyos, o. Pangunahan ng Diyos, di ba? Mga gano'n, di ba? Yung tinapay, yung bato, yung tinapay, hindi lang sa bato, hindi lang sa tinapay na mabuhay ang tao, di ba? Yung paninindigan niya na yun, andun yun eh. Kaya, ginawa niyang bato yung puso niya para hindi siya magkabini sa tanas, di ba? Kaya tayo, mga kapatid, dapat lagi natin isipin yung paninindigan natin. Papatigasin natin parang bato. Parang puso bato. ML base dyan. Hindi lang ganun. Sa paninindigan lang kasi, minsan sa isang mata, baka makatangay tayo ng kahoy, di ba? Na hindi natin namamalayan. Sa isang udyok lang, mga ganun. Kaya ipaninindigan natin din, di ba sa amin dyan? Kilala ko ang Diyos ko. Hari ang Panginoon ko ng buhay ko. Dapat gano'n. Yan. Dito, bato. Okay, ulitin natin. Mula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Yun. Amen. Praise God. Ngayon, tumatayo tayo ngayon sa ating Panginoon na si Jesus bilang bato. Hindi yung bato na
Hindi po doon na bato talaga. Bato, ibig sabihin doon kasi may pundasyon. Kasi may pundasyon, mga kahoy lang, di ba? Yung pananampalataya, pagtitiwala, yun ang ibig sabihin doon sa verse nito, mga kapatid. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang tao matalino. Matalino tayo mga kapatid pag ating nagagawa ang mga inuutos na ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Pakibasa sa mga Epeso, mga taga-Epeso. Chapter 4, verse 14 to 15. Efeso 4:14 to 15. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa tiwalang pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen. Amen. Praise God. Point number 5. We must be completely like Jesus. Ano? Sino bagawan dito sa church? Amen. Praise God. Hallelujah. Tuturo sa demente. Yun, amen. Ang ibig sabihin dito, ang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sarili-sarili aral. Ibig sabihin tayo, habang tumatagal tayo sa church, hindi na tayo mga batang na madaling masaktan sa mga pangaral ni pastor, ni kapatid, ni brother, ni sister. Kuminsan talaga tayo talaga ay nagkakamali, di ba? Pag tayo nagkamali, tanggapin natin yun kasi may sa atin at may nagpapayo sa atin na mas nakaunawa ng ating mga pagsubok, ng ating mga suliranin sa buhay mga kapatid. Kahit financial o kung ano pagsubok ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Marami, o pag-aaway, o pag-aagalit, andyan yung brother mo, andyan yung pastor mo. Pagka pinagsabihan ka, mainig ka mga kapatid. Kasi sabi dito, hindi na tayo magiging tulad sa mga bata madaling matangay ng sarili-sariling aral. Kasi yung mga bata may sarili-sariling aral yan. Hindi pa sila mature. Kaya kailangan completely like Jesus. Maging mature tulad ng Kristo. Maging mature sa pananampalataya, pagtitiwala mga kapatid. Kaya yung pagiging bata, yun lang yun, mga salilain natin na sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan yun. Kaya kapag pinagsalita ka ng katotohanan ng kapatid mo, makakaunawa sa solusyon sa problema mo, mainig ka. Sa diwa ng pag-ibig yun. Kasi iniibig tayo, ayaw tayong mapahamak. Siguro mapahamak tayo, masasaktan tayo dito sa mundong ibabaw lang. Eh sa spiritual, tayo nililigtas niya, mga kapatid. Maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo natin lahat. Yan. Kaya dapat ulo natin talaga si Kristo. Kasi para siya yung nag-iisip sa ating gagawin. Yun, amen. Praise God. Tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo. Points number 6. May sila to, diba? Hanggang 7 lang ito eh. Yan, amen. Pakibasa sa Roma 6:17. Roma 6:17. Amen. Roma 6:17. Ngunit salamat sa Diyos kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos, di ba? Kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Yun, amen.
Point number 6. Sincerely follow the teaching given by the true God. Maraming nangangaral pero hindi totoo. Kaya taos pusong sumunod sa aral na ibinibigay ng tunay na Diyos. Maraming Diyos, di ba? Diyos sa sarili, Diyos din yan. Ari, sarili. Kaya, sincerely follow the teaching given by the true God. Taos puso na tayo sumunod sa aral na ibinibigay ng tunay na Diyos. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Yun nga, yung halimbawa dito, yung salita ng Panginoon. Kapag pinilipid mo yung salita ng Panginoon, wala na. Ikaw na nasunod doon, di ba? Sarili mo na yung naging Diyos, naging hari, di ba? Naging Panginoon, sarili mo na yun. Kaya sincerely follow the teaching given by the true God. Palagi tayong pinapalalahanan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kanina. Completely by Christ. Be completely like Christ. Diba? Ngayon, sincerely, taos pusong sumunod. Yun. At ang pang dito, right doctrine leads to right living. Ang tamang doktrina ay humahantong sa tamang mamumuhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Parapahan natin ang ating Panginoon Jesus. Kung hindi na sa Biblia ang iyong mamumuhay, magkakaproblema niyan. Yan, yung boyfriend mo, girlfriend mo, baka magkahiwalay kayo niyan. Yan, o kaya, asawa mo. Pamilya mo, di ba? Kaya nasa tamang doktrina, humahantong sa tamang mamumuhay. Kasi minsan sa isang bahay, iba-iba ang reliyon niya. Diba? Yan, kaya sa bahay namin. Iba-iba ang reliyon. Pero kung nasa tamang doktrina, alam mo yung doktrina mo. Magiging tama ang pamumuhay mo. Pero hindi naman sinasalawan lahat ng kaisipan ng tao sa bawat bahay, di ba? Ito, paalala lang natin Panginoon. Maging biblical ang pamumuhay, di ba? Maging biblical lang. At ang application ay seek the Spirit, seek the Holy Spirit guidance as you study the Bible. Humingi ng gabay sa banal na Espiritu habang nag-aaral ka ng Biblia. Yun, pagka magbabasa ka ng Biblia, humingi ka ng gabay ng banal na Espiritu. Manalangin ka muna bago ang magbasa para ipunawa niya sa iyo yung mga talata na magbasahin mo. Number 2, study God's Word diligently. Masikasig na pag-aralan ng salita ng Diyos. Magandang halimbawa dito yung yung topic ko na nakaraan. Yung isang propeta at isang propeta rin, bali dalawa, di ba? Yun. Kasi maraming propeta nga, maraming nangangaral. Kaya kasig-kasig na pag-aralan yung sinasabi ng propeta. Propeta rin ako tulad mo. O, intusan yung propeta. Kaya hindi niya alam. Hindi sinuli lang pala. Kaya yun, kasig-kasig na pag-aralan ng salita ng Diyos. Yan. Ang ikatlo ay search for biblical doctrine. To live biblically. Nawalt lang ngayon. Point number 7. Hanapin ang biblical na doktrina upang mamumuhay ayon sa Biblia. Ibig sabihin, mamumuhay sa salita ng Diyos. Kasi pagka nagbabasa ng Biblia,
halos lahat ng problema, parang may solusyon dito eh. Para sa akin lang, pero hindi ko na alam sa iba. Yan. Amen. Praise God. Conclusion. Ating conclusion ay paibasa sa Santiago 1:22. Santiago 1:22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa at dinadala ninyo ang inyong sarili. Lord, amen. Praise God. Hallelujah. Sa verse na to, palagi na rin itong binabasa yan. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kasi kung minsan, pagka nakinig tayo ng banal na salita ng Diyos, papasok, tapos lalabas agad, wala na. Kaya gawin daw ito. Kung hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya dapat natin ito gawin. Ang biblical, mga kapatid. Mga pamumuhay, yan. Pakikipagkapatao, yan, biblical din yan. At isa lahat yung mga utos ng Diyos. Yan, maraming utos ng Diyos, di ba? Yan. Nandito lang ang ating pangangaral, pero nawa ay marami pang pag-aaral ito eh. Mahaba ito eh. Hindi ko lang na habaan. Kaya naman ay paalala ng ating Panginoon ito. Naman alam natin bawat doktrina ng bawat religion. Yan. Ayaw po bang tumayong lahat at tayo po ay manalangin? Yan. Amen. Hallelujah, Jesus. Salamat Panginoon sa iyong pagpapaalala sa aming Panginoon na ang doktrina ay mahalaga sa aming pamumuhay, Panginoon. Sa aming mga salinlahi na dapat nakikita nila, Panginoon, sa aming mga sarili ang kahalagahan at kabanalan mo sa aming pamumuhay, Panginoon. Nakatulad nga ni Moises na nung siya ay nainis o nagalit sa mga Israelita, Panginoon, ay hindi niya naipakita ang kabanalan mo sa aking pagkatao, Panginoon. Nawa, Panginoon, babaan mo pa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang mga bunga nito, Panginoon, ay lagi mong ipanatili sa amin, Panginoon. Upang magawa namin, Panginoon, ang pinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinupuli ko namin ilang pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, halit at buligtas. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon yan sa buhay ni Brother Rudolph. Yung doktrina, yung topic niya, first time na yung topic yan, yung doktrina. Pero madalas natin ituro. Amen. Madalas natin ituro yan kasi yan naman talaga ang ginagawa sa church, lalo na sa mga ganitong gawain. Ang doktrinahan yung mga tagapakinig ng aral patungkol sa ating Panginoong Jesus. Pero yung topic niya tungkol sa pagtuturo, sa aral na dapat nating matutunan. Teaching, doctrine, teaching, pag-aaral, pagtuturo ng mga bagay na dapat natin matutunan. Kasi napakahalaga noon. Kapag kamali kasi ang aral na ating pinakinggan at tinanggap sa ating mga buhay, magdudulot ito ng kapahamakan sa atin. Kaya napakahalaga, seryoso tayo pagdating sa mga aral. Yan, dapat nakikinig tayo. Amen? At hindi lang basta nakikinig, isinasabuhay. Kasi anytime, pwede kasing bawiin ng Diyos yung buhay natin, sa totoo lang. Ano ba yung pinaka-latest ngayon sa balita? Lindol. Bukod kala Bongbong at saka kay Duterte. Yung lindol talaga. Na 7.9 magnitude, 8.2 magnitude sa Thailand at saka sa yung isa, yung Myanmar, yun, 8.2 yun. 7.9. Tama?
At sa Pilipinas, nabuksan uli yung inaabang The Big One na tinatayang ganun din kalakas, 7.9 at 8.2. Sipin nyo, pag nangyari na rito yun sa Metro Manila, yun ha. At tayo dito sa Burumbong, ang hina ng mga bahay natin dito tinipid Anong gagawin mo? Tapos mali ang iyong doktrina na natutunan. Tumanggap ka ng aral na hindi mo naintindihan. Tumanggap ka ng aral sa buhay mo na wala kang kaalam-alam dahil lang nainggit ka sa iyong kasama, nayaya ka. Tapos ano pa, dahil sa mga material na bagay, natokso ka. Kasi yung doktrina, yung aral yun na tinanggap mo at mahalaga yun na iyong pamantayan sa buhay mo habang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na tiyak na darating o habang tayo ay nabubuhay kasi hindi naman natin siguradong madadatnan natin si Jesus na dumating. Tama? Bagamat sabi ng Bible, may makakasaksi nun sa buhay natin ngayon, hindi tayo sigurado. Kasi meron tayong bagay na hindi maiiwasan. Ano yung mga bagay na hindi natin maiiwasan? Na lagi natin idinudoktrina. Magkasakit. At tumanda. Di ba? Una, ang tao tumatanda. Tinuturo natin yan dito. Dinudoktrina yan. Tamang aral yan, nabuhat sa banal na kasulatan na dapat natin malaman. Ang tao ay tumatanda at hindi lang yun, ang tao ay nagkakasakit. Ano ba? Ang tao ay namamatay at hindi niya alam kung kailan yun mangyayari sa buhay niya. Tama po ba? Yan. Saan ang galing yung salita na yun? Mga Ngaral chapter 3. May panapanahon ng lahat ng bagay. Panahon ng pagkakalat ng bato, panahon ng pagtipon nito, panahon ng pagsilang, panahon ng pagkasawi, pagkamatay. At tama yung turo na yung biblikal. At nangyayari talaga sa buhay ng tao. Amen? Kaya kung mali ang doktrinang iyong tinanggap sa buhay mo, kawawa tayo, kawawa ka. Pagdating ng panahon na kukunin ng Diyos yung buhay mo. O halimbawa, dumating yung The Big One at yun yung dahilan kung bakit tayo masasawi. Amen? Hindi natin kasi may iwasan yan. At kahit hindi pa dumating yung The Big One, pwede tayong mawala ng buhay, naglalakad sa kalsada, nakasakay sa jeep, natutulog, kumakain, nasa CR, naliligo, nadulas ka. Lahat ng bagay na yun maaaring mangyari sa atin. Kasi yun yung mga bagay na maaaring kaparaanin ng Diyos sa buhay natin. Sa sakit at karamdaman. Tama po ba? Ganun yung buhay natin. Hindi natin alam kung kailan mawawala at tanging ang Diyos lang ang nakakalam kung anong kaparaanan yun mangyayari sa buhay natin. Amen? Pwede kang kunin ng Diyos, bata ka lang. Tama? Halimbawa, nagsiselfone ka lang, pumutok yung cellphone mo, naparuhang ka. Tama? Nataong nasa maling kalalagayan ka nung nangyari yun. May dalawang buhay na tinutukoy sa banal na kasulatan. At isa sa pagtuturo yun natin sa Daniel 12:2. Pakibasa, Brother Nilon, Daniel chapter 12 verse 2. Lagi natin itong inaaral at tinuturo, dinodoktrina. Amen? Daniel chapter 12 verse 2. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan at ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Kaya kapag namatay tayo, may dalawang lugar tayong patutunguhan na nararapat natin kalagyan. Iyon ay depende sa buhay natin dito sa mundo kung ano yung bagay na ginagawa natin. Amen? Kung nabubuhay tayo na hindi alam ang tunay na doktrina, sa kaparusahang walang hanggan tayo na ating hangganan. Kung totoo naman yung doktrina na ating natutunan at pinanghawakan sa ating buhay at namatay tayo, sa buhay na walang hanggan ang ating tagpuan sa piling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya huwag tayo mag-aksaya ng panahon pag nasa church tayo. Kasi ito, yung lugar kung saan tayo tinuturuan ng tama patungkol sa totoong Diyos, patungkol sa kahilingan ng buhay natin, patungkol sa mga bagay na dapat natin gawin. Amen? Kaya huwag natin pag-aksihan ng panahon, yung oras natin pag nasa church tayo, maging focus tayo. Napakahalaga nito. Napakahalaga nito. At ngayong April
sineselebrate ng lahat yung ating isa pang doktrina na pinaniniwalaan. Ano yun? Ano yung isang doktrina na yun? Ang pinakamahalagang doktrina na dapat nating laging dala-dala sa buhay natin. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Amen? Para saan? Para sa ating mga kasalanan, sa ating buhay, kaligtasan natin. Amen? Salamat at may isang Kristong namatay para sa atin. Amen? Naniniwala tayo na si Jesus Christ ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay para bigyan din tayo ng buhay pagdating ng araw. Amen? Kaya dapat nating dala-dala ang mga aral na yan na dapat nating isabuhay sa ating mga buhay na ito. Amen? Ano pa? Yung mga aral na dapat nating alam. Kailangan nating maging born again. Kailangan nating ipanganak muli. Ano yung pastor, yung sasabi ka sa church nyo, tapos pagsisimba ka, sama kami sa'yo, born again na ba kami noon? Hindi po ganun yun. Ang pagiging born again, ikaw sa sarili mo ay meron kang relasyon na personal sa Diyos. Kahit sa ilang libong kapastoran ka ba na malalalim sa salita ng Diyos sumama, kung hindi mo mababago ang iyong sarili at hindi mo talaga tunay na tatanggapin sa iyong buhay si Jesus, hindi ka kailanman magiging born again. At napakahalaga ng pagiging born again sa aklat ng John chapter 3 verse 7. Brother Miron, John chapter 3 verse 7. Napakahalaga nito. John chapter 3 verse 7. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Kayong lahat ay kailangan maging born again. Okay? Ang born again, ulitin ko lang, hindi pagsama sa mga taong born again. O, si Jesus Victorious Calvary Church, si JIL, o sa kahit anong sekta na alam niyong born again. Hindi porket sumasama kayo doon, born again na kayo. Born again na tayo, hindi. Ito ay personal na relasyon sa Diyos. Tama? Pagsubok ng buhay sa Diyos, pagtanggap sa paghahari ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, bilang ulo natin at tayo naging bahagi ng kanyang katawan. At tawag doon, Iglesia. Pagpapasakop sa Diyos, pamumuhay sa Espiritu, pagbabago, buhay sa ating mga buhay. Kaya maraming born again, walang pagbabago kasi hindi tunay na born again. Okay? Ang totoong born again, may pagbabago sa kanyang buhay kasi nabubuhay na siya sa buhay ng Diyos. Pagbibigay ng buhay sa Diyos. Okay? Kaya kadalasan sa mga tao hindi alam yung mga doktrina na dapat nilang malaman. Kaya hindi din nila alam kung paano ito isabuhay. Kasi hindi nila alam na ang doktrina ito ay mahalaga. Kaya akala lang, doktrina, turo lang yan na dapat alam. Hindi, dapat ito sundin at gawin sa iyong buhay. Okay? Para mapagtibay sa iyong puso. Amen? Kaya dapat natin yan malaman. Okay? Kapag nasa Diyos tayo, dapat focus kasi ito lang ang lugar kung saan itinuturo ang totoong pagtuturo na dapat natin malaman. Okay? Dito natin malalaman kung sino ang Diyos, kung paano tayo dapat mabuhay sa mundong ito, at kung ano ang kalalagayan ng buhay natin pagdating sa hinaharap. Okay? Kaya, tandaan niya na hindi na tayo accepted sa impyerno. Okay? Lahat tayo may isip na pag tayo namatay, maaaring mapunta na tayo sa impyerno pag hindi tunay yung ating pagtanggap sa Diyos. Okay? Kaya nga sabi kanina sa verse sa Bible, kailangan pundasyon natin isang bato. Dapat matatag na bato, matibay, hindi matitinag. Huwag tayong parang buhangin lang tayo ng ating tahanan. Okay? Kaya focus tayo kung nasa church para sa ating mga buhay. Amen? Tanggalin niyo muna yung mga kaabalaan dyan. Si Elias, mamaya na tayo mag-cellphone. Nadidistract si Aba. Alam mo yung tingin-tingin din si Aba. Okay, tingin niyo muna yan. Mahalaga itong pinag-aaralan natin hanggang bata pa kayo. Kailangan niyong malaman to. Okay? Kailangan focus tayo sa salita ng Panginoon kasi ang Diyos hindi ang libro sa lahat ng pagkakataon. Okay? Seryoso ang Diyos.
Totoo na tayo tumatanda, totoo tayo nagkakasakit, totoo tayo namamatay. At marami lang nangyari yan, mga magulang natin. Ako, wala akong magulang. Sa isang iglap na wala. Totoo yan. Kaya, at totoo rin na tayo pagdating ng panahon, huhukuman din tayo ng Diyos. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos at tatanggap na kabayaran sa lahat ng bagay na ating ginawa. Halimbawa, nasa church tayo, layo ng isip natin. Alam mo ng Diyos yun. Nakaprogram yun. Okay? Kasi tinuturo na natin ngayon yung mga bagay na dapat natin malaman. Pasensya na kayo kung medyo talagang masakit ang salita ng Diyos kasi yun talaga eh. 2 Timothy, Hebrew 4:12, talagang napakasakit ng salita ng Diyos. Gusto kasi ng Diyos na matuto tayo at gawin natin yung mga tama. Ayaw kasi ng Diyos na mapapahamak tayo. Gusto ng Diyos, maayos tayo at kapag dating ng araw, maliligtas tayo at makakasama natin siya. Kaya lang, kung hindi tayo magiging seryoso, huli na ang lahat sa buhay natin pag nangyari yung kamatayan sa atin. Kaya napakahalaga, huwag natin i-miss yung mga aral na natututunan natin sa church. Maging seryoso tayo at makinig. Para sa atin din yun, hindi para kung kani-kanino. Amen? Kaya makinig tayong maigi. At maganda nga, nag-note tayo para mayroong nagaganap sa ating mga pagbabago. Kasi pag pupunta tayo sa church, makikinig lang tayo, aamin lang tayo, papasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabila, o wala tayong natutunan. Pero sasang-ayon tayo. Kapag sinabi ni Pastor, Amen, Amen din tayo, pero totoo wala tayong natutunan. Tama po ba? Kaya huwag tayong pupunta sa church, huwag tayong papayag na pag pumunta sa church, wala tayong natututunan. Amen? Kapakinabangan ito ng ating buhay pagdating ng panahon. Amen? Tandaan nyo, mayroong mga bagay na magaganap sa buhay natin na hindi natin maiiwasan. Lagi natin yan, gaya ng binabanggit ko kanina, ang tumanda, ang magkasakit, ang mamatay, at paghuhukom na huli na ang lahat pagka nangyayari yun. Kaya pag-isipan natin yan. Okay? Okay, topic ni Brother Rudolph, yung doktrina, pag-aaral, pagtuturo, sikapin natin na matutunan yung tamang katuruan. At yung tamang katuruan na yun, wala tayong ibang mapaghahanapan kundi sa church lang ng mga tao ang basihan, ang banal na kasulatan. Okay, lahat ng relihiyon, sa totoo lang ng mga relihiyon ng Kristyanismo, ay naniniwala sa Bible. Ang problema lang, hindi lahat itinuturo. Okay? Kaya, kung paano tayo maging wais sa ating buhay, piliin natin yung mga katuruan na talagang itinuturo ang buong kasaysayan ng banal na kasulatan. At hindi lang yun itinuturo kung paano ito gawin sa kanilang buhay. Okay? At tayo naman, kapag nalaman natin yun, sikapin natin gawin yun para maging matatag tayo. Kasi hindi ka magiging matatag kung hindi mo susubukang gawin yun. Hindi mo kasi mapapatunayan totoo ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, sabi ng ating Panginoon sa Santiago, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Bakit? Kasi hindi mo naman, alam mo lang, hindi mo naman napatunayan totoo kasi hindi mo ginawa. Kung gagawin mo yun, mapapatunayan mo totoo ang iyong pananampalataya. Mapapatunayan mo totoo kumikilos ang Diyos. Mapapatunayan mo totoo makapangyarihan ng Diyos. Amen? Pero kung hindi mo isa sa buhay yung mga itinuturo sa iyo, yung pananampalataya mo, patayan, walang mangyayari dyan. Okay? Natandaan natin, wala nang tayo ibang doktrina na itinuturo dito, kundi ang salita ng Diyos. Kaya, in-encourage ko sa iyo, lagi kayong magbasa ng Bible, lagi kayong magbigay ng oras sa inyong sarili sa pananalangin, at lagi kayong dumalo sa mga gawain, napakahalaga nun. Hindi tayo matututo mag-isa, no man is an island, okay? Kailangan natin pumunta sa church, maghandog sa Panginoon, magsama ang mga taong may malakas na pananampalataya. Bakit? Ba't kailangan natin yun? Sa tingin nyo lang, kailangan natin ng mga taong may mga malalakas na pananampalataya. Para lumakas din yung ating pananampalataya. Kasi kapag mahina ang pananampalataya o mali ang katuruan ng kasama mo, anong mangyayari? Mali rin yung katuruan na tatanggap mo sa buhay mo. Mali yung paniniwalaan mo. Amen? Parang kamatis na bulok. Pag inalo mo sa mga sariwa, anong mangyayari? Mapupulok yung mga sariwa. Ganun yun. Kaya maghanap ka ng mga tao, ng mga
lugar na nagtuturo ng katotohanan ng tamang katuruan. Okay. Pero, Pastor, paano ko ba malalaman yun? Mag-pray ka ng tama sa Panginoon. Paano po ba yung tamang pananalangin? Kailangan mo lang manampalataya sa Diyos na hindi mo nakikita. Tumawag ka sa Ama na makapangyarihan sa lahat, sambitin mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, hiligin mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Nagabayan ka para tulungan kang hanapin yung mga tao na yon at dalhin ka sa lugar na nararapat mong kalagyan. Amen? Huwag ka lang maghahaka-haka sa iyong isipan, sa iyong sarili at gagawa ng hakbang na wala sa pamantayan ng salita ng Diyos. Amen? Bakit kaya? Pag ginawa mo yun, ano mangyayari sa'yo? Ano mangyayari sa'yo? Magiging religyoso kang tao. Religion. Okay, ano yung religion? Ayon sa ating mga tinuturo, ano ang meaning ng religion? Mga taong gumagawa o pamumuhay, ginagawa ang mabuti gamit ang sarili niya ang kaalaman. Okay? Wala namang masama ron. Yun yung mabuti, ginagawa mo. Kaya lang, huwag mong gawin yun sa sarili mo kasi meron tinuturo ang banal na kasulatan. Sabi ng John 14:15, if you love me, you must obey my commandments. Kaya wala tayong ibang basihan kundi ang utos o salita ng ating Panginoon. Yan. Kaya ang basihan mo, ang dapat mo sinusundan, yung salita ng Panginoon na binabasa mo sa banal na kasulatan. Kompleto na yan. Kaya lagi ko na-encourage sa bawat isa, magbasa kayo ng Bible. Magkaroon kayo ng time, magbasa ng Bible sa umaga at sa gabi bago matulog. Bigyan nyo ng laan ng oras. Napakahalaga ng spiritual. Okay? Ano pa? Pananalangin ang tama. Pagkas magbasa, mag-pray ka. At hindi lang yun, magkaroon ka ng time kasama yung mga kapwa mo mananampalataya para higit na mapatatag yung doktrina na iyong natutunan sa iglesia na iyong inaaniban, lalo na sa tunay na iglesia na ibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Tandaan natin yun. Mahalaga yung buhay natin, yung kaluluwa. Alam niyo ba yung problema sa atin pagdating ng panahon? Yung kaluluwa natin pag napunta sa wala. Okay? Kasi tayo, pagka ganito yan, pag tayo namatay, mabubuhay muli yan. Hindi yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, iilibing yan. Dadalhin niya sa sementeryo, mabubulok yan, magiging alabok uli yan. Pero yung kaluluwa yan, tayo yun. Yung kaluluwa naman natin, ito yun. Yung nararamdaman natin sa ating buhay. Halimbawa, yung physical, nasasaktan ka, kinukurot ka, nararamdaman mo yung sakit. Kasi bakit? May kaluluwa ka eh. Yan tayo yung kaluluwa natin. At ayun ang mabubuhay at pupunta sa lugar kung saan siya nararapat. Pastor, saan naman binabase yung lugar na papupuntahan ng kaluluwa? Ibinabase ito sa sarili nating desisyon ngayon. Kaya napakahalaga ng pagdidesisyon ng tama at tamang doktrina na iyong paniniwalaan. Tama? Kasi kapag namatay ka na maling doktrina ang iyong pinaniniwalaan, sa maling lugar ka mapupunta pagdating ng panahon, sa lugar na hindi mo gustuhin, mapuntahan mo. At dalawa lang yun, sinabi ng Daniel kanina. Kaparusahang walang hanggan at buhay na walang hanggan. Ano ang kaparusahang walang hanggan? Ito ang pagpaparusa sa ating kaluluwa na walang hanggan. Amen po ba? Makikinig pa ba tayo? Kasi alam na ng iba ito, may ibang hindi pa nakakaalam, pinapaliwanag lang natin. Yung kaluluwa natin ang paparusahan sa kaparusahan walang hanggan. At yung kaluluwa natin pag pinarusahan yun, hindi na kailanman mamamatay yun na nakararamdam ng sakit. Amen po ba? Sinusunog ka, na nasasaktan ka, na hindi ka namamatay, na walang tigil. Magpakailanman, sabi ng Revelation, sabi ng Marcos, walang hanggang kamatayan, na ikaw ay pinahihirapan, na wala kang puwang para makapagpahinga. Walang sino mang tao na naisip yun. Kaya napakahalaga ng tinuro ni Brother Rodolfo, yung doktrina, yung pagtuturo, yung kaalaman, yung teaching na dapat mong tanggapin, dapat tama. Kasi kung mali, ang pagsisisi nasa huli. Walang pagsisisi sa unahan, tandaan natin, nasa huli yan. At hindi na natin mababalik ang isang bagay na mali nating ginawa pagdating ng panahon. Amen? Kaya nawa, ang aral na napulot natin ngayon ay pagpulutan natin ng totoong aral na. Itanim natin sa ating mga puso at isip para mapakinabangan natin pagdating ng panahon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang lahat ng parangal at papuri.
Amen? Okay, at tayo ngayon dadako sa isang panggawain kung saan tayo'y aalala ng pagliligtas ng Diyos. Kaya tawagan ko ang mga tagapagbigay na pumunta muna sa harap bago ipamahagi ang tinapay at ang saro. Tayong lahat ay tumayo at tayo'y mag-pray. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon bago natin tanggapin ito. Yan. Okay, harap na lang kayo doon. Yan. Okay. Hingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, sa atin natin ng mga sarili bago natin ito tanggapin sa inyong mga kinatatayuan. Pray tayo sa Diyos na hindi natin nakikita sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon muli. Kami po ay binibigyan niyo ng pagkakataon, Panginoon, sa aming mga buhay na alalahanin ang iyong pagliligtas sa amin, Panginoon. Ang iyong buhay na inaksaya sa krus, ang iyong katawan, ang dugo, Panginoon, na bumuhos, Panginoon, sa krus. Lord, salamat. Dahil doon, nagkaroon kami, Panginoon, ng kalayaan sa sumpa na meron kami, Panginoon, na kasalanan na nananatili sa amin, na minanan namin sa aming mga ninuno. At di lang yun, sakit at karamdaman, Panginoon. At salamat at sa buhay na walang hanggan na makakamta namin pagdating ng araw na iyon. Salamat, Panginoon, lahat ng ito ay dala-dala namin sa aming mga puso. Kaya Lord, sa iyo namin binabalik ang lahat ng pasasalamat, Panginoon. Salamat sa munting pagkakataon na ito. Sa iyo namin binabalik ang aming papurit pasasalamat at pagpapasalamat sa kapatawaran na iyong pinagkaloob na sa umagang ito sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pabigay natin ang saro at ang tinapay sa umagang ito. Purihin ang ating Panginoon Hesus. Amen. Yan. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa ating Panginoon Hesus. Okay, kung lahat ay naipamigay na ba? Wait daw, sabi ni Sister Mikay. Yan. Okay, salamat sa Panginoon. Okay, sabi rito, 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin inumin. At tayo manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong katawan at dugo, Panginoon, na nabayubay sa krus para kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapatawaran at kinalaunan, Panginoon, makarating sa lugar kung saan ka naroroon. Purihin ka, Panginoon, dahil doon, Panginoon, may pagkakataon kami. At yun ngay nasa sa amin na talagang ang iyong pag-ibig ay pumasa amin, Panginoon, sa labis-labis mong sakripisyo sa krus dahil sa aming mga pagkakasala. Purihin ka, Panginoon, lahat ng ito ay aming ibinabalik ng may pagpaparangal at papuri, pagpapasalamat sa iyong dakilang ngalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, salamat sa ating Diyos. Tayo makakaupo na. Sige na, Brother Niron, pakipatay na yan. Salamat sa Diyos. Ano po, Panginoon, sumagot, Lord.
napakinggan naman namin, Panginoon, katuruan mo. Tungkol, Panginoon, sa doctrine, Panginoon, doktrina. Na kung saan, Panginoon, ay ang dapat lamang namin pakinggan, Panginoon, na doktrina ay nanggaling sa iyo, Panginoon. At sa mga sinulat, Panginoon, ng mga Biblia na sa Apostol, Panginoon. Ni Paul, Panginoon, sapagkat sabi ni Paul, Panginoon, na pagtuunan namin, pagturuan namin sila na pagyamanin ng gumawa ng mabuti, gumawa, Panginoon, ng kayamanan na hindi nagugulok, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At Lord, sa aming pagkain, Panginoon, patuloy mo pong bigyan kami ng kalakasan at magamit namin, Panginoon, ito, Panginoon, sa pang-araw-araw namin na buhay, Panginoon. Salamat po ang bawat isa sa amin at nawa ang aming espiritual na pamumuhay, Panginoon, ay magkaroon kami ng lakas. At bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas, Panginoon, na paglabanan namin ang mga pagsubok na dumarating sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.